Good morning mga kabiman mo ko. Welcome back to my channel. So kung bago kayo sa channel ko, please like, share, comment, and subscribe. Pakihit na rin po yung notification bell para updated kayo every time mag-upload ako ng video. So for today's vlog is magpaparegister tayo ng motor natin kasi expired na tayo. So ngayong araw is pupunta tayo dito sa bagong LTO dito sa Dasmariñas. So doon natin itatry magpa-register ng motor natin. So dati kasi inisip lang meron dito, pero ngayon nagre-register na rin sila rito. So hindi mo na kailangang pumunta sa mismong LTO sa bank. So dito pa lang pinaprocess na nila. Tsaka ang pagkakaalam ko walang ganong tao rito, kaya doon tayo pupunta para less abala. So ngayon pala may kasama ako. Yan, Charles Ilaga. Shoutout sa'yo, Pap! Shoutout! So titignan natin dito kung mabilis ba yung proseso, paano ba yung proseso nila ngayon. Saka alam ko si bagong bago to, kaya maganda yung mga facilities nila dito. So malapit lang naman to, dito lang ito sa Dasmariñas. Siyempre Along Emilio Aguinaldo lang to, Aguinaldo Highway. Highway na lang tayo, Aguinaldo, para mabilis. Kabiwan mo to, titignan natin kung magkano na ba pa-rehistro ngayon ng motor, saka kung ano ba yung mga update ngayon. LTO, once na nagpa-renew ka nagpa-rehistro ka uli, yun yung alamin natin para dun sa mga magpaparehistro ngayong buwan this coming year, updated kayo dun sa mga changes kung meron man. Mga kabiwan mo to, pagka malapit na kayo sa Meralco, so malapit na rin kayo kasi dito lang to sa may Arcontica, sa likod ng Arcontica. Yan, ito pagka paglagpas nyo ng ng tulay, kakanan na kayo agad. Yan, dito tayo. Pala ito pala kamali ako, kakadaldal ko, nakalimut. Hindi malapit dito eh. Wala kayo sa shoutout, Pops? Wala kayo sa shoutout? Shoutout? Yan, dito tayo. Dati kasi emission lang to eh.
Boss, dito pa magpaparehistro? Pwede mag-park po? If I open up my arms, I can see the skies. I can see the sky. See the sky. See the sky. Watch Tinesting yung busina ko. Buti nagpaayos ako ng busina. Hindi. Palyado busina ko eh. Tsaka expected ko na yung kaya nagpaayos ako. Bakit? Bagsak ka side light? Bakit? Ayan mga kabiwan mo to. Ito mismo yung Arconte sa bungan. Ayan, sa likod lang po siya. Diyan tayo magpaparehistro bago. Advance na sila rito. Ayan, yan po yung Arconte yung sa bungan. Nandito lang po yan sa likod. Ayan. Dito kayo magpaparehistro ang motor nyo. Na. Ayan mga kabiban mo to. Tapos na tayo parehistro ng motor natin. So dito yan sa likod ng Arconte dito sa Emilio Aguinaldo. Bago ang lahat mga kabiban mo to, shoutout muna tayo. Shoutout muna tayo kay Berhel Castro. May sinasabi siya rito na hindi niya daw talaga ako matsyempohan. Malay mo Paps, magkita rin tayo isang araw. So maraming salamat sa iyo. Shoutout din tayo kay J Cursive. Kino-congrats niya ako sa 2,000 subscriber ko. So maraming salamat Paps. Ride safe sa iyo. Kay DJ Doms by Martin Dominic. So ride safe sa iyo Paps. Maraming salamat sa suporta mo. Kay Mark Ted de los Santos. Grab rider siya. So ang sabi niya is nag-comment siya dun sa last vlog ko na maging honest daw tayo sa mga customer natin para hindi masuspend yung account natin at dapat daw inaalagaan natin yung account natin. So maraming salamat sa iyo Paps. Kay Ken Trapatan, nagpapa-shoutout siya at pinapa-shoutout niya yung mga tropang Area C dito sa Dasmariñas, Cavite. So taga Dasmariñas din ako Paps, taga Area C rin ako. So maraming salamat sa iyo. Tsaka kay Slash She G. So shoutout daw. Food Panda rider din daw siya. Panggabi daw siya. So ride safe sa iyo Paps. At mag-ingat kayo sa gabi. So ang pangalan niya pala is Marvin Louie. So shoutout sa iyo Marvin Louie.
At maraming salamat sa pagsuporta sa akin. Kay John Richard Dangel. So, nagpapa-shoutout si Pops. So, maraming salamat, Pops. Hindi niya daw ako kilala sa mukha, pero kilala niya daw yung motor ko. So, malay mo isang araw magkasalubong tayo at makilala mo ako. So, maraming salamat sa iyo, Pops. Kay Vital TV. So, shoutout sa iyo, Pops. Maraming salamat. Vital TV. So maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta, sa lahat nag-comment, sa lahat nag-like, share. Yan, maraming salamat po sa inyo. At sana po ay patuloy kayo sumuporta sa akin. So maraming salamat po sa inyo lahat. God bless po. Mga kamiwan mo to, tapos na tayo magpa-rehistro at magpa-renew ng motorcycle natin. So mabilis lang yung pagpaparehistro natin. Wala naman naging abala, wala naman naging problema. So mare-recommend ko po yung LTO dito sa yung bagong LTO dito sa Emilio Aguinaldo, dito sa likod po ng Arcontica Coliseum po. So try nyo pong magparehistro dito, mabilis po, tsaka yung mga staff po nila medyo mababait po at maasikaso po sila. Once na pagpasok mo po, ang gagawin po agad nila, sasalubungin po agad nila kayo at tatanong kung magpapa-emission po kayo. Once na sinabi nyo po na magpapa-emission po kayo, automatic po, ituturo po nila kayo dun sa inspection area nila. Pagpa-parkingin po nila kayo doon at dun po nila kayo paghihintayin ng hindi naman ganun katagal. After nun, kukunin nila yung ORCR nyo, ipapaserox po nila, sila na po mag-aasikaso nun. Once na nasa-xerox na po nila yun, bibigyan nila sa inyo yung kopya ninyo at sasabihin na pumunta na po kayo dun sa may cashier. So dun sa cashier, syempre, obviously, dun po kayo magbabayad para dun sa inspection, dun sa emission. So after nyong magbayad po doon, dadalhin na po nung mga kukunin po yung susi ninyo, dadalhin po ng mga nag-assist sa inyo kanina yung motorcycle po ninyo para i-inspection na po nila. So dun sa part na po na yon, wala na po kayo talagang gagawin doon. Papanoorin nyo na lang po sila sa window. May window po doon na malaki, doon sa cashier. Doon nyo po titignan yung motor ninyo habang ini-inspection nila. So maganda po yung technology nila, advanced po yung technology nila, at medyo high-tech na po. High-tech na po talaga yung technology nila ngayon. So mas mabilis, malalaman po nila, madidetect po nila kung may problema po yung motor ninyo. Sa totoo lang, maganda po yung facilities nila, bagong-bago po. Dati po kasi emission lang po yan. Siguro dahil para maging convenience yung mga nag-i-emission. So meron na rin opisina ng LTO po dun sa loob ng compound. So hindi na po kayo aalis. Doon na rin po kayo magpaparenew ng mismong motor ninyo. Yun po, after na ma-inspection nga yung motor ninyo, didiretso na po kayo doon sa insurance nila. So magbabayad po uli kayo doon sa insurance nila. So aasikasuhin naman po nila kayo doon, mabilis naman din yung proseso. After po nun, didiretso na po kayo doon sa mismong LTO registration office nila. So doon na po ipaprocess yung pagre-rehistro ng motor ninyo. Pero bago po kayo magpa-rehistro o dalhin nyo po doon yung inyong registration, ang gagawin po ninyo is kailangan nyo po munang mag-register sa LTO portal nila. So kailangan po yun. Kung dati po, nung kumuha po ako ng lisensya is may LTO portal din para sa license ko po. Meron din pong LTO portal para doon sa pagpaparenew ng motor ninyo o papagpa-register ng motor ninyo. Pero kung meron na naman kayong kopya po ng dating portal o nakapag-register na kayo dati, pwede nyo pong gamitin yon. Pero doon po sa mga wala, kailangan nyo pong mag-register nun. Kasi kailangan po yun. Hindi po maipaprocess yung registration ninyo kung hindi po kayo nakapag-registered sa LTO portal, kasi nandoon po lahat ng mga details po na kailangan nila para ma-process nila at para maayos nila po yung registration po ninyo. And then after po nun, mabilis lang po yon, releasing mo naman po agad yon. Mas mabilis po siya compare dun sa may LTO sa Sabang. So dun sa mga nagpaparenew, nagpaparehistro ng mga motor at lisensya, alam niyo naman po kung gaano kadami po yung tao ron. Kaya matagal po ron, marahaba po yung pila. Tsaka doon po kasi is sa LTO Sabang, kayo po ang mag-aasikaso ng mga papel ninyo. Kayo maglalakad, kayo magtutula, kayo magpapa-stencil. Yun po. Doon po nga pala sa sa LTO dito sa hindi na nila ini-stencil. Hindi na sila nag-i-stencil doon sa may LTO dito sa may Arcontica.
So dire-diretso lang sa inspection na po agad, diretso yon. And then yung nagastos ko po is nasa 1,430 plus. Ganun po, 1,438. So, pinakamaganda po, magdala kayo ng 1,500. Siguro nasa 1,500 po yung gagastusin ninyo sa motorcycle po. Pero depende pa rin po yun ha. Kung meron po kayong penalty o anuman. Yung sa akin po is nag-base lang po ako dun sa kung magkano yung ginastos ko dun sa registration ko po. And then, after noon, kung sakaling magawa po ninyo lahat, yun, mabilis yung proseso nila. Maganda yung proseso. So, para sa akin, may recommend ko po talaga yung bagong LTO dito po sa Arcontica Coliseum po. Nasa likod lang po siya ng Arcontica Coliseum. At wala pong gaanong tao. Kaya, mas mabilis po yung proseso nila kasi konti pa lang po yung nakakaalam niyan. So, maganda doon na po kayo dumiretso kasi nandoon na rin po lahat. Sa license, wala po siya. Purong sasakyan lang po yung nare-register nila doon. So maganda po, mapuntahan nyo na po agad kasi baka mga susunod na buwan, baka marami na rin po doon, pero okay lang po yon. At least makasubukan po ninyo yung advanced technology na ginagamit nila doon. Siguro hanggang dito na lang mga Kabiwan Moto. Sana po ay nagustuhan ninyo at naging informative po para sa inyo ang video ko na ito. Sana po ay patuloy po kayong sumuporta sa aking channel at samahan nyo ako sa mga susunod ko pang mga vlogs. At dun sa mga bago na nanonood po sa akin, sana po wag nyo po kalimutang mag-subscribe at sana ay supportahan nyo rin po ang aking vlog. At dun po sa mga matatagal, maraming po salamat, at sa mga bago, maraming pong salamat sa lahat. At maraming salamat po at nakuha na po natin ang 2,000 subscriber. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ko po makukuha to kung hindi po dahil sa inyo. Siguro hanggang dito na lang mga Kabiwan Moto. Always remember, pray before you ride. Ride safe. God bless. B1 Moto out. Bye-bye!